Kaya't maliwanag ko dito, si Sara Duterte ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo at sa taong bayan dahil hindi na siya ma-impeach. Iyan ang kanyang. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Muli, sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, matindi ito mga kaibigan. Sara Duterte nagpapasalamat na dahil hindi na ma-impeach, hindi na mapatalsik sa pwesto. Iyan ang malaking katanungan. Iyan ang big question mark. Mga kaibigan, nako. Ibabagi ko po sa inyo mga mahal kong taga-subaybay. Ito nga matinding pasasalamat ni Sara Duterte sa grupo ng Iglesia ni Cristo na nagsagawa ho ng rally. At siyempre nagpapasalamat din ho siya sa taong bayan sa malasakit sa ating Republika ng Pilipinas. Nako ho, mga kaibigan, nagpapasalamat nga ba itong si Sara Duterte dahil hindi na siya may impeach? Matindi ang pasasalamat ni Sara Duterte dahil pinagtanggol siya ng taong bayan, pinagtanggol siya ng Iglesia ni Cristo. Yan po mga kaibigan ang ating bibigyan ng linaw. Napakarami niyo matutuklasan dito. Marami ang nagtaka dito sa ginanap na rally, na peace rally ang pamagat, ba't hindi po nila tinupad, mga kaibigan? Nako, ay nagrambol-rambol na ito. Samot-sari ang nangyari ho. Nagpagamit nga ba ang Iglesia ni Cristo o ginamit ang Iglesia ni Cristo nang hindi nila pinapayagan? Nako, iyan po lahat ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, isang like ho sa video na ito. Kapag nagustuhan nyo po, please subscribe. Ito pong aking maliit na YouTube channel. Ito, ipaparinig ko po sa inyo, ibabahagi. Kaya kapag mayroon po kayong pagkakataon, huwag nyo pong kaligtaan, panuorin, pakinggan itong matinding pasasalamat ni Sara Duterte sa taong bayan at siyempre sa Iglesia ni Cristo dahil sa ginawa ho nilang rally ay hindi na siya mai-impeach. Malaking katanungan po yan, mga kaibigan. Ito ho, alam kong sabik na kayong marinig ito. Shout out po sa lahat. Isang mapagpalang araw sa aking mga mahal na kababayan. Taus-puso akong bumabati sa lahat ng lumahok sa malawakang peace rally ngayong araw. Nako, peace rally. Nananaginip ng gising din to eh. Hindi nyo na maluloko ang taong bayan. Sasabihin nyo nga peace rally ay easy. Ay lalakas loob nilang magpahayag ng peace rally. Ba't hindi naman natupad? Ito pong rally na ito ay rally para pagtakpan, ipagtanggol si Sara Duterte. At pagtakpan itong mga resibo na piatos, pagtakpan para hindi ma-impeach si Sara Duterte. Iyan po ang lumabas at yan ang laman ng rally ho ng Iglesia ni Cristo. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Tungo sa kaunlaran ng ating bansa o tungo sa kaunlaran ng iyong bulsa, Sara Duterte? Yan galing mong magbigay ng anumang speech. Ba't wala sa iyong puso at isipan, Sara Duterte,
ang iyong sinasabi. Karapatan namin magbigay sa iyo ng anumang public opinion sa Radyo 30 dahil taong bayan ang nagpapasweldo sa iyo sa pamamagitan ng buwis. Hindi mo sarili ang iyong pagiging vice presidente. Pinahiram lamang sa iyo ng taong bayan yan para maging tulay ka at magsilbi ng tunay at tapat sa Republika ng Pilipinas. Ba't ang iyong supli ay hindi po mo ginagawa ang iyong dapat tunay at tapat na pagsilbi sa taong bayan? Bagkus nagagalit ka pa kapag uungkatin sa iyo at karapatan na ungkatin ng taong bayan, siyempre ang nagpapatupad ng anumang batas katulad ng Kongreso. Tungkol dito sa malawak na anomalya sa confidential funds. At na ito ay naging punot dulo ng isang rally ng Iglesia ni Cristo na nagtatago sa pangalan na Peace Rally. Ba't ang nilalaman ay hindi Peace Rally? Bagos para ipagtanggol ka at hindi ka ma-impeach. Nako ho. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Paano maghahatid ng pagkakaunawaan ito? Talagang patuloy pa rin ang iyong pagmamind condition sa taong bayan na isang uri ng pambubudol sa Radyo 30. Paano masasabi na naghatid itong rally nito ng pagkakaunawaan? Samantalang nandiyan kayo rambol ang mga politiko na nandiyan na katulad ng sinasabi ni Bato na huwag nyo kaming tirahin na hindi namin kayo titirahin. Ano ang sinasabi ni Marcoleta? Parang isang talumpati na nangangampanya na laban sa gobyerno, laban sa nanunungkulan na nagpapatupad ng tama para panagutin si Sara Duterte sa pamamagitan ng mga matitibay na ebidensya. Ginagawa ni Marcoleta ang kanyang talumpati ay laban sa gobyerno. Paano pa naging peace rally ito? Ginagawa ni Bato ay nagbabanta. Yan ba ang peace rally? Mantakin niyo ho? Nandiyan si Bato. Ang sasabihin niya, huwag niyo kaming tirahin para hindi niyo kayo tirahin. Bakit niyo tinitira si Sara Duterte? Bakit niyo tinitira ang dating Presidente Digong? Bakit niyo ako tinitira ayon kay Bato? Kaya dapat kuring kayong tirahin. Yan ba ang tinatawag ni peace rally? Yan ba ang tinatawag na peace rally sa Radyo 30 at Iglesia ni Cristo? Ako po ay nagtatanong lang. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Muli, sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit sa bayan. Abay, ano lang kasi magsabi nito? Muli, nagpapasalamat siya sa malasakit sa ating bayan. Dapat maging sit an example ka muna sa Radyo 30. Ang tanong, ikaw ba ay may malasakit sa ating bansa, sa ating Republika ng Pilipinas? Wala ho! Puro kaguluhan ang dinudulot mo dito. Ni minsan ba na ipagtanggol mo ang Republika ng Pilipinas kapag may usapin na West Philippine Sea? No comment ka at ang lumalabas ay mas pinagtatanggol mo pa ang bansang China. Tapos ngayon naharap ka sa social media, magpapakalat ka ng ganyan. Nagpapasalamat ka at inihikayat mo ang tao na ipagtanggol ang ating Republika ng Pilipinas at dapat may malasakit. Humarap ka sa salamin, ikaw ba ay may malasakit? Itanong mo yan sa sarili mo sa Radyo 30. Ikaw ba ay may malasakit sa bansang Pilipinas na iyong pinaglilingkuran, kunturingan na hindi mo naman pinaglilingkuran? Kung tawagin ka lang, Vice Presidente, pero wala ka namang kwenta na bilang Vice Presidente. Nako. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Ayan po ang pahayag ni Sara Duterte
mga kaibigan, dami ko pa dapat tatalakayin dito. Kukulangin tayo sa oras. Kaya't maliwanag ko dito, si Sara Duterte ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo at sa taong bayan dahil hindi na siya ma-impeach. Iyan ang kanyang imahinasyon. Nananaginip ng gising lang po yan, mga kaibigan. Hindi lang niya madiretso na talagang hindi na ako ma-impeach dahil kakampi ko ang iglesia, kakampi ko ang taong bayan. Nako, wala ka nang mabubulag, Sara Duterte. Puro imahinasyon ang mga sinasabi mo. Alright, mga kaibigan, bigyan po natin ng part 2 ito. Kinulang po tayo sa oras. Ito pong rally na ito, ng Iglesia ni Cristo ay hindi po natupad ang kanilang sinasabi na National Peace Rally. Ito po ay lalong nagdulot ng anumang malaking katanungan na talagang marami rin po ang nagtutulak ngayon na dagdagan pa na talagang tuluyan ng i-impeach itong si Sara Duterte. Muli kong inuulit, hindi po nakasalalay sa Iglesia ni Cristo para maparusahan itong si Sara Duterte. Nakasalalay po ito para maparusahan sa rule of law ng ating Republika ng Pilipinas na may kasama pong matitibay na ebidensya. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakan.